Nagbukas ang pelikula sa isang silid-aralan sa high school kasama ang ating pangunahing karakter, isang gwapong lalaki na nagngangalang Setoyama, na nagsusulat ng isang liham sa isang papel. Ang ating bida at ang kanyang mga kaibigan ay nagpapalit ng silid-aralan at bago sila umalis, nais ni Setoyama na ipagtapat ang kanyang pagmamahal sa babaeng nakaupo sa kanyang upuan. Sumulat siya ng isang liham ng pagtatapat para sa kanya at iniwan ito sa ilalim ng kanyang mesa. Pagkaalis niya, isang grupo ng mga babae ang pumasok sa silid-aralan at ang ating bidang babae, na si Nozomi, ay umupo sa upuan ni Setoyama. Inaayos niya ang kanyang mga gamit at habang ilalagay na niya ang kanyang bag sa tabi ng desk, napansin niya ang sulat. Nagulat siya dahil dito at palihim niyang inilagay ito sa loob ng kanyang bag at pagkatapos ng klase, dumiretso siya sa broadcasting room. Doon, nagpapatugtog siya ng kanta sa radyo para sa lahat at binuksan ang liham. Sa sandaling makita niya ang pag-amin ni Setoyama tungkol sa kung gaano niya siya kagusto. Tumalon siya sa tuwa at hindi makapaniwala. Nang maglaon sa pasilyo, nakatagpo niya si Setoyama, ngunit nakaramdam siya ng kaba at sinubukan niyang iwasan siya. Buti na lang at dumating ang kaibigan niyang si Erino at mabilis na umalis si Nozomi kasama niya. Sa labas, nang magtanong si Nozomi tungkol kay Setoyama, si Nozomi ay nagsinungaling kay Erino tungkol sa hindi pagpansin sa kanya. At pagkatapos ay nagtanong kung ano ang gagawin ni Erino kung si Setoyama ay magpo-propose sa kanya ng nararamdaman. Ibinahagi ni Erino na hindi niya gusto ang attitude ni Setoyama at malamang natanggihan ang kanyang panliligaw. Hindi nag-react si Nozomi sa sagot ng kanyang kaibigan at kumilos ng parang normal. Pero pagdating niya sa bahay, nababaliw na siya dahil dito. Paulit-ulit niyang binabasa ang sulat mula kay Setoyama at iniisip kung para ba talaga ito sa kanya. Kinabukasan, nagpasya si Nozomi na tumugon sa pag-amin ni Setoyama sa pamamagitan ng paglalagay ng isang liham sa lugar ng kanyang sapatos sa paaralan. Sa kanyang liham, ipinaliwanag niya sa kanya na hindi niya kayang tanggapin ang kanyang pagmamahal dahil hindi pa niya ito lubusang nakikilala. Samantala, makikitang tinatanggihan ni Setoyama ang proposal ng ibang babae na malinaw na may gusto siyang iba. Lingid sa kanyang kaalaman, nasaksihan ito ng isang kaklase na nagngangalang Yuko at ipinakalat ang balita sa buong klase. Ang kagalakan ay nangyayari habang ang ibang mga babae ay nagnanais na sila ang nagugustuhan ni Setoyama. Nang maglaon, natuklasan ni Nozomi ang isa pang liham mula kay Setoyama sa ilalim ng kanyang mesa sa panahon ng klase sa matematika. Sa pagkakataong ito ay humihiling siya sa kanya ng isang date na nagpapahayag ng isang pagnanais na mas makilala nila ang isa't isa. Nagulat siya, kaya tumugon si Nozomi sa pamamagitan ng pagmumungkahi na panatilihing lihim ang kanilang komunikasyon sa pamamagitan ng paglalagay ng mga liham sa isang kahon sa labas ng broadcasting room. Sumang-ayon si Setoyama at sinimulan nila ang kanilang maingat na palitan. Isang araw, sa pagbabalik ni Setoyama pagkatapos maglagay ng notebook sa kahon, dumating si Nozomi at hindi sinasadyang nagkabanggaan sila. Hindi kumibo si Setoyama at pasimpleng umalis. Pagkaalis niya, binuksan ni Nozomi ang kahon at natuklasan ang isang notebook sa loob. Sa loob nito ay ipinahayag ni Setoyama ang pagnanais na makilala nila ang isa't isa sa pamamagitan ng notebook, nagpaplanong makipagkita ng harapan kapag napuno na ang mga pahina nito. Nakaramdam ng labis na kasiyahan si Nozomi, ngunit ang kanyang kaligayahan ay napalitan ng dalamhati nang mapansin niya ang pangalan ni Erino sa dulo, na pagtanto na ang mga liham na ito ay para sa kanyang kaibigan at hindi para sa kanya. Nalungkot, sumulat si Nozomi sa kanya, nilinaw ang hindi pagkakaunawaan, at nagplanong iwan ang notebook sa lugar ng sapatos ni Setoyama. Sa kasamaang palad, pagdating niya, nandoon na si Setoyama. Kinakabahan at nagmamadaling umalis kaya nadulas siya at nahulog. Tinulungan siya ni Setoyama na tumayo. Pagkatapos ay tinanong niya kung kaibigan siya ni Erino. Nakapagtataka, nang kumpirmahin ni Nozomi, ang ating bida na lalaki ay nagtanong kung si Erino ay may binabanggit ba tungkol sa kanya at sa isang notebook. Nang marinig ito mula sa kanyang crush, nakaramdam ng awkward si Nozomi at tumugon na lang ng oo, na nagbibigay ng kaunting pag-asa kay Setoyama na malapit na siyang makatanggap ng tugon mula kay Erino. Sa sandaling marinig niya ito, tumalon sa tuwa si Setoyama at tumakbo palayo. Pagkatapos magpalitan, nagsimulang sumulat si Nozomi kay Setoyama na nagpapanggap na si Erino at bumuo sila ng isang palakaibigang relasyon, nagbabahagi ng mga libangan at mga gusto nila. Binanggit ni Setoyama ang kanyang paboritong banda, ang The Hormones, at tuwang-tuwa si Nozomi dahil fan din siya ng mga ito.
Nagbubuklod sila sa kanilang magkatulad na taste at nang magsalita si Nozomi tungkol sa pagtatanghal ng isa sa mga kanta ng banda sa broadcasting room, binalaan siya ni Setoyama tungkol sa kanilang malakas na musika. Kinabukasan, nang bumalik si Nozomi mula sa klase, sinubukan siyang kausapin ni Haruko ang kanyang dating kasintahan. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Nozomi at nanatiling tahimik. Pagkatapos ay umalis si Haruko, naiintindihan ang kanyang tindig. Lumipat ang eksena sa mga kaibigan ni Nozomi na kinukumbinsi siyang sumama sa kanila sa karaoke. Sumang-ayon si Nozomi at pagdating niya sa karaoke center, nagulat siya nang makitang nandoon din si Setoyama. Ang bawat tao ay masaya sa kanilang ginagawa, ngunit biglang, nagpasya si Nozomi na umalis. Sinundan siya ni Setoyama sa labas at pinuri siya sa pagpayag niya na gamitin nila ni Erino ang letterbox sa labas ng broadcasting station para sa kanilang mga mensahe sa pamamagitan ng mga notebook. Tumango si Nozomi, nagkukunwaring alam ang tungkol dito, at dahil naramdaman niya ang kanyang pag-aatubili, nainis si Setoyama. Pagkatapos ay iminungkahi niya na gawing malinaw at ipahayag ng malakas ang kanyang damdamin. Sa kanilang pag-uusap, isang grupo ng mga bata ang nagpakita na may dalang football. Sinipa ni Setoyama ang bola sa mga bata, binanggit na dati niyang nilalaro ang sport na ito noong bata pa siya. Sa kasamaang palad, kinailangan niyang isuko ito para alagaan ang kanyang nakababatang kapatid na babae at nang magkasakit ang kanyang lola. Nang marinig ito, si Nozomi ay nakaramdam ng kalungkutan at hinikayat si Setoyama, na tinitiyak sa kanya na darating ang tagumpay at ang mga bagay ay magiging maayos. Sa susunod na eksena, ang buong paaralan ay naghahanda para sa nalalapit na taunang sports festival. Namimiss ni Setoyama ang paglalaro ng soccer kasama ang kanyang mga kaibigan at sumama sa kanila sa pagsasanay sa pagkakataong ito. Hindi nagtagal, dumating doon sina Nozomi at Yuko at kumaway sa kanila ang kaibigan ni Setoyama na si Hiroto. Sa sandaling ito, ipinahayag ni Yuko na matagal na niyang gusto si Hiroto, ngunit nakalulungkot na gusto niya si Erino. Pagkatapos ay hiniling ni Yuko kay Nozomi na tulungan siyang mapalapit sa kanyang crush na si Hiroto at pumayag si Nozomi. Kinagabihan, makikita natin si Setoyama na nagsasanay ng football ng mag-isa sa isang parke. Kinaumagahan, dumating si Hiroto sa paaralan kasama si Yuko at tinanong siya kung gusto niya itong samahan sa isang amusement park. Masaya si Yuko na makatanggap ng imbitasyon galing sa kanya at pumayag na sumama sa kanya. Ngunit bago siya makapagtanong ng higit pa tungkol sa mga detalye, hiniling ni Hiroto sa kanya na isama si Erino. Nalungkot dahil dito, kinausap niya si Nozomi at iminumungkahi na sumama rin siya sa kanila para hindi magmukhang isang date ito para kay Hiroto. Kasunod nito, ang tatlong babae, kasama sina Hiroto at Setoyama, ay pumunta sa isang amusement park upang i-enjoy ang kanilang bakasyon. Napakasaya nila at nagbiro din si Setoyama tungkol sa makalumang damit ni Nozomi. Pagkaraan ng ilang sandali, nang maupo ang grupo para mananghalian, kinausap ni Erino si Setoyama at binanggit ang mga bagay na natagpuan ng mga babae sa ilalim ng kanilang mga mesa pagkatapos umalis ng mga lalaki sa silid-aralan. Nang marinig ito, agad na nakialam si Nozomi sa usapan at inilihis ang topic. Ayaw niyang malaman ni Setoyama na siya ang sumusulat ng liham sa kanya at hindi si Erino. Mamaya pagkatapos ng tanghalian, sinamahan ni Setoyama si Nozomi upang itapon ang basura. Bumili siya ng kakaibang inumin para matikman niya ito at tuwang-tuwa itong tinanggap ng dalaga. Nang makita ito, sinabi sa kanya ni Setoyama na siya ang pinaka-sweet sa lahat at iyon ang dapat niyang ipagpatuloy. Niregalo din ito sa kanya ang isang teddy na napanalunan niya kanina at nagustuhan ito ni Nozomi. Gayunpaman, nang maglaon nang makita ni Nozomi si Setoyama na gumugugol ng oras kasama si Erino, hindi niya ito gusto at nalungkot. Pagkatapos niyang bumalik sa bahay, sinubukan ni Nozomi na isulat ang tungkol dito sa notebook, ngunit inalis ito at gumuhit sa halip ng isang teddy bear na nagsasabi na siya ay lubos na nag-enjoy. Sa sumunod na eksena, bumisita si Haruko sa broadcasting room para ibigay ang kanyang lumang koleksyon ng mga music book. Nagulat si Nozomi ngunit magiliw niya itong tinanggap. Sa kanyang sorpresa, ibinigay ni Haruko sa kanya ang koleksyon at hinihikayat siya na magpatuloy, na nagmumungkahi na siya ay may potensyal na maging isang mahusay na radio jockey. Sineryoso ang kanyang mga sinabi, nagsimulang magpraktis si Nozomi sa pagsasalita sa harap ng salamin. Ang eksena ay pagkatapos ay lumipat sa araw kung kailan ibinibigay ng guro ang mga sheet ng resulta sa mga mag-aaral. Sa kasamaang palad, si Setoyama ay nakatanggap ng mababang marka sa Ingles at kinakailangang kumuha ng isa pang pagsusulit sa loob ng 2 linggo.
Nag-aalala tungkol sa kanyang grade, agad niyang nilapitan si Nozomi na humihiling ng tulong sa kanya sa pag-aaral ng Ingles. Ibinahagi din ni Setoyama ang kanyang numero ng telepono at iminumungkahi kay Nozomi na pumunta sa kanyang tahanan para sa pagtuturo. Sa simula ay nag-aalangan, ngunit sumang-ayon si Nozomi nang malaman niya ang tungkol sa pag-aalaga ni Setoyama sa kanyang lola at nakababatang kapatid na babae. Pag-alis nila, naabutan nila si Haruko na nagtanong tungkol sa pagsasanay sa boses ni Nozomi. Sa sandaling ito, natuklasan ni Setoyama na si Nozomi ay nagsasanay na pumasok sa announcement class upang maging isang radio jockey. Pagkaraan ng ilang sandali, nakarating sina Nozomi at Setoyama sa kanyang bahay, kung saan mainit na binati sila ng kanyang nakababatang kapatid na babae. Sa sorpresa ng lahat, ipinapalagay niyang si Nozomi ang kasintahan ng kanyang kapatid, at nagtanong pa kung sino ang unang umamin sa kanila. Ibinunyag din ng kapatid niya na babae na may crush din siya sa kanilang klase at humihingi ng payo kung paano magpo-propose sa kanya. Naiwan si Nozomi sa pagkabigla hanggang sa pinatahimik ni Setoyama ang kanyang kapatid na babae at pinaalis siya. Sa gabi, sinamahan ni Setoyama si Nozomi pauwi at naglalaan ng ilang sandali upang turuan siya ng ilang mga galaw sa basketball. Ibinunyag niya na napansin niyang nahihirapan siya sa pagsasanay sa basketball at gusto niyang mag-focus siya rito. Sa panahong ito, ipinahayag niya ang kanyang pagkahilig sa soccer at ipinahayag ang kanyang pagnanais na ituloy itong muli. Fast forward sa susunod na eksena, si Setoyama ay nag-message kay Nozomi na nagpapasalamat sa kanya sa pagtulong sa kanya na mag-aral ng Ingles upang mapabuti ang kanyang mga marka. Bilang tugon, ipinahayag niya ang kanyang kaligayahan para sa kanya at nagmumungkahi na makipagkita ng personal sa susunod na araw upang magbahagi ng isang lihim. Kinaumagahan, makikita si Erino na nakikipag-usap sa isang lalaki mula sa ibang paaralan. Napansin ito ng iba at tinanong siya ng mga kaibigan niya pagkabalik niya sa classroom. Kinumpirma ni Erino na gusto nila ang isa't isa at nagde-date sila. Nang marinig ito, nagsalita si Nozomi na nagmumungkahi na si Erino ay dapat na tumingin sa paligid at isaalang-alang ang iba na maaring magkagusto sa kanya sa loob ng parehong paaralan. Ang pahayag na ito ay nag-trigger kay Yuko na ipinapalagay na si Hiroto ang tinutukoy ni Nozomi. Pagkatapos ay inakusahan ni Yuko si Nozomi ng pagtataksil at sinusubukang sirain ang kanyang mga pagkakataon kay Hiroto. Sinisikap ng ating bidang babae na ipagtanggol ang kanyang sarili, ngunit bago niya ito magawa, nakialam si Erino, nilinaw na hindi siya interesado kay Hiroto at hinihimok si Yuko na umiwas sa mga bagay na ginagawa niya. Ito ay humahantong sa tensyon sa pagitan ng mga babae at huminto sila sa pag-uusap, parehong galit at nasaktan. Sa gabi pagkatapos ng klase, napansin ni Setoyama si Nozomi na mukhang galit at dinala siya sa rooftop ng paaralan. Iminumungkahi niya na ilabas niya ang kanyang galit sa pamamagitan ng pagsigaw at sinunod ni Nozomi ang kanyang payo na nakakaramdam ng ginhawa. Pagkatapos ay tinanong ni Setoyama kung ang kanyang dating kasintahan ang nagdulot ng gulo, ngunit itinanggi niya ito. Sa halip, ibinahagi niya na nakipaghiwalay siya sa kanyang ex dahil hindi niya maipahayag ang kanyang nararamdaman sa kanya. Pagkatapos ay pinayuhan ni Nozomi si Setoyama na ipagtapat ang kanyang nararamdaman kay Erino ng harapan. Nakapagtataka, lumapit si Setoyama at hinalikan si Nozomi sa kanyang labi, na ikinagulat niya at nalilito. Kinabukasan sa paaralan, si Yuko ay nagdala ng CD ng kanta ng pagkakaibigan kay Nozomi, na hinihiling sa kanya na i-play ito. Pagkatapos pakinggan ang kanta, humingi ng paumanhin si Yuko at naging magkaibigan silang muli. Narinig ni Erino ang kanta at nagmamadaling pumunta sa broadcasting room para makipagkasundo sa mga babae. Habang naroroon, nakarinig si Erino ng ingay mula sa labas at nadiskobring si Setoyama ang naglalagay ng notebook sa kahon. Kinuha niya ang notebook at sinimulang basahin. Nang makita ito, natarante si Nozomi at tumakbo palayo sa takot na matuklasan ni Erino ang lahat ng ginawa niya sa likuran niya. Ito ang araw ng annual sports event kung kailan naghahanda ang mga mag-aaral at naghahanda para sa kani-kanilang mga kompetisyon. May pag-uusap sina Hirito at Yuko kung saan sinabi ni Hirito ang tungkol sa pagpo-propose kay Erino kung mananalo siya sa kanyang laban sa soccer. Nakikilahok si Nozomi sa kompetisyon sa basketball, nag-a-apply ng mga diskarte na itinuro ni Setoyama at tinutulungan ang kanyang koponan na manalo sa pamamagitan ng pag-score sa mga basket. Sa kabilang banda, sa kasamaang palad, ang soccer team ni Setoyama ay natalo sa kanilang laban. Nakaramdam ng sama ng loob pagkatapos ng pagkatalo, si Hirito ay nilapitan ni Yuko.
Dito ay buong tapang niyang ipinahayag ang matagal na niyang pag-ibig sa kanya at ipinagtapat ang kanyang nararamdaman. Sa simula ay nagulat siya, ngunit sa huli ay pinag-isipan niya ito at tinanggap ni Hirito ang kanyang pag-amin. Samantala, nag-usap sina Erino at Nozomi kung saan naiintindihan niya ang sitwasyon ng kanyang kaibigan. Nakapagtataka, isiniwalat ni Erino na kilala niya si Nozomi mula pagkabata at naiintindihan niya ang kahirapan na kinakaharap niya sa pagpapanggap bilang ibang tao. Pinatawad niya si Nozomi at ang dalawang magkaibigan ay nagkasundo. Sa huling eksena, nagsulat si Nozomi ng liham kay Setoyama. Sa wakas ay isiniwalat niya ang kanyang tunay na pagkakakilanlan at iniwan ito sa ilalim ng kanyang mesa. Pagkatapos ay tinugtog niya ang paboritong kanta ng banda ni Setoyama sa radyo na nagdudulot ng kagalakan sa buong paaralan. Nang mabasa ni Setoyama ang sulat, nagmamadali siyang pumunta sa broadcasting room para harapin si Nozomi. Sa una, siya ay nagagalit, sinisigawan si Nozomi para sa pagpapanggap at pagsulat sa kanya bilang ibang tao. Gayunpaman, hindi nagtagal ay inamin niya na gusto niya siya mula pa noong una ngunit natatakot siyang magtapat. Lingid sa kanilang kaalaman ay nakabukas na pala ang mikropono sa broadcasting room at naririnig ng buong paaralan ang kanilang pag-uusap. Inihayag ni Setoyama na alam niya ang tungkol sa kanyang pagkakakilanlan ngunit ipinagpatuloy niya ang pagsusulat dahil humanga siya sa mga salita nito at nagkaroon ng damdamin para sa kanya. Inamin ni Nozomi na gusto rin siya nito ngunit walang lakas ng loob na sabihin sa kanya ng direkta. Nagtapos ang pelikula sa isang halik sa pagitan ni Setoyama at Nozomi sa broadcasting room na minarkahan ang simula ng kanilang bagong relasyon. At ang mga kaibigan nila at mga kaklase ay nagdiriwang sa background na nagpapasaya sa masayang magkasintahan. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito. I-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.